Ay, salamat. Sana meron at hindi ako matigok. Salamat, Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit, ito ibibigay ko sa inyo. Nasa Ezekiel 22:17. Makinig mga gwapo-gwapa. Ito ibibigay ko sa inyo. Ang title nito ay Ang Pugon ni Yahweh. Ang Pugon ni Yahweh. Ang ganyo. Sana makinig kayo. Salamat po, Holy Spirit. Nag-react na siya. Alam niyo kung saan siya tumuntong? Doon sa Yahweh mismo. At ito yung babasahin ko ngayon sa inyo. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, mababa na ang tingin ko sa Israel. Siya'y tulad ng latak ng pinagtunawan ng metal, tanso, lata, bakal at tingga. Matapos dalisayan sa pugon ang pilak. Kaya nga sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Kayo ay nahaluan, kaya titipunin ko kayo sa Jerusalem. Kung paanong ang pilak, tanso, bakal, tingga at lata ay inilalagay sa tunawan upang dalisayin, gayon ang gagawin ko sa inyo. Tutunawin ko kayo sa init ng nag-aalab kong puot. Titipunin ko kayo para ibuhos sa inyo ang aking matinding puot. Hanggang sa kayo'y matunaw. Kung paanong ang pilak ay tinutunaw sa pugon, gayon ang gagawin ko sa inyo sa Jerusalem. Kapag naibuhos ko na sa inyo ang matindi kong puot, makikilala ninyong ako si Yahweh. Amen po. Doon siya tumuntong sa sa Yahweh. Pagbukas ko nito, ayan na naman yung green, no? 1 by 1, 2 by 2. Salamat, green. Pagbukas ko nito, ayan na, ito. Nakita ko doon, tumuntong yung Holy Spirit ko sa Tsaka, pagbasa ko, nag-okay na siya. Kala niya, iniiwanan ako ng Panginoon. Hindi niya ako iniiwanan kailanman. Maga, tanghali, gabi, madaling araw, ayun, nakikipagpanayam nga ako sa kanya lagi. Kaya hindi niya ako iniwan kailanman. Yan ay totoo. Totoo. Lahat yan ay totoo. Tingnan mo, pagsama-samahin, dahil tayo nga naman ay nahaluan ng ibang hindi puro, no? Hindi tayo mga puro na kasi nahalo-halo ng ating mga lahi. Kaya, tulad ng tingga, bakal, ginto, pilak, lata, doon. Pagtitipunin tayo sa Jerusalem, doon, dito sa Jerusalem. Pagsama-samahin tayo at doon. Dalisayin niya tayong lahat ng Panginoon. Ay, nakasulat, pinagtunawan sa metal, siya'y tulad ng latak ng pinagtunawan ng metal. Nag-react siya doon sa pinagtunawan ng metal. Kasi nga, makahalo-halo na nga naman ang ating mga lahi-lahi, iba-iba na. Iba-iba na rin yung nakukuha nating mga ugali galing sa ibang bansa, di ba? Yung original na pinanggalingan ng Panginoon at nagkahalo-halo na ang bawat isa sa atin. Pera lang dahil ang Panginoon lang mismo ang nakakalam kung sino ang totoong nagmula sa lahi niya, nagmumula sa kanyang lahi o kaya sa kanyang dugo mismo. Ay, ito dito. Pag-ipon-ipunin tayong lahat para malaman kung sino para dalisayin tayong lahat. Dadalisayin. Gayon ang gagawin ko sa inyo. Tutunawin ko kayo sa init ng nag-aalab kong puot. Nandun sa puot. Nag-aalab kong puot. Tutunawin. Pagka natunaw na tayo, tigok na tayo nun. Pagka babalik na bago.
sa init ng nag-aalab kong puot, tapos titipunin ko kayo para ibuhos sa inyo ang aking matinding puot. O, matinding puot na naman. Naunawaan nyo ba to? Kapag naiubos ko na sa inyo, naibuhos ko na, saka nyo pa malalaman ang Panginoon. Saka pa kayo magsisi, saka pa kayo magbalik loob, tapos wala ng chance. Kailan pa? Binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Kailan pa tayo magbabago? Puro na lang tayo bangayan, puro na lang tayo, tuligsaan, puro na lang tayo, hindi kayo naniniwala, wala akong magagawa, kayo lang may gusto niyan. Hanggang kailan kayo magbago? Hanggang kailan kayo magbalik loob sa Panginoon? Ayan na, oh. Ito mga binigay sa aking mensahe. Mga lang to, pabigla-bigla. Hindi to on time talaga niya to binibigay sa akin pagka nagbukas ako ng Bible. On time to yun. Kaya katulad nito, oh. Ito lang, binigay niya sa akin. Sobrang na natin kasamaan, oh. Tulad tayo ng paan. Pag-ipon-ipunin ang lahat. Hindi nyo ba naunawaan yun? Iipunin ang lahat katulad ng pagtunaw sa mga sama-sama na lahat ng mga metal, ginto, pilak, lata, at kung ano-ano pa. Diyan ganyan ipapakita ang kapangyarihan ng Panginoon para sa atin. Kung naunawaan nyo, ayan na naman, 2x2, 2x2, 1x1, galing sa green. Kung hindi nyo naunawaan, nasa sa inyo na, mga lapastangan talaga kayong lahat, o katayong lahat, lapastangan sa Panginoon. Walang nagbabago, walang magsisisi. Nasa sa inyo na yan. Talikdan na sana ninyo yung mga kasamaan nyo. Umamin na tayo sa ating mga ginawang pagkakamali. Ang patutuo ko nga pala, may patutuo ako. Kasi pinakitaan na naman niya ako ng may kinasal. Siguro, ako yon kinasal sa Panginoon. Diba? Ang ganda-ganda. Tuwan-tuwa ko doon. Kasi nga, lagi ko namang pinapanalangin sa Panginoon na huwag niya akong iwanan. Dahil siya lang naman ang aking sinasanggunian araw-araw. Siya ang aking mahal, ang Panginoon, di ba? Kayo, sino pa yung mahal nyo? Siya talagang unahin natin ang Panginoon. Patutuo ko yung yun yung kasal. Tapos, yung may pinakita sa akin, sa ospital, tapos merong nag-oopera. Hindi ko alam kung sa ulo o sa mata yun, kasi nga nakatumpok yung mga doktor. Pinakita talaga sa akin yun kanina. Kahapon yun yung kasal. Pinakita sa akin, kinasal. Tapos ngayong kaninang umaga, yun nga yung mga mayroong inoperahan ito sa ulo yun yun, pinakita sa akin. Siguro 4-5 yung doktor. Dito sa banda sa ibabaw sa taas, yung ginagalaw nila. Pinakita sa akin kasi kung sa gitna, makita ko yung bandang ulo. Yung nila. Hindi ko alam kung inoperahan yun o anong kinakalikot nila sa ulo nila. Kinakalikot ng doktor. Basta yun ang pinakita sa akin. Tapos pangatlo, kanina, ngayong hapon, ngayong tanghali, nagpahinga ako. Ang pinakita sa akin, plate na ginto, tapos na meron doong Magdalene, Mama Mary, kung ano man tawag natin dun sa mga ganon, Mama Mary o si Magdalene, may dalang anak. Tapos, yung mga nakikita natin sa Mama Mary na mayroong yung kulay blue, tapos merong parang mga
anghel sa gilid, may mga palamuti, mga ganon. Yun ang pinakita sa akin, pero lahat yun puro gold. May kargang baby. Katulad nung doon sa Mama Mary sa amin, sa probinsya. Del Carmen ang pangalan nun eh. Nostra Senora del Carmen. July din yung birthday niya. Ano niya? July 16. O, di ba? 7/7 ang piyesta niya, kapistahan niya. Tapos, kanina nakita ko yung dito sa ano, hindi ko alam, Blackman yung ano kung saan yun. Blackman yung background. Yung tungkol doon sa dito sa Mary Magdalene dito sa may amin. Tapos nabasa ko yung tungkol sa kapistahan nung yung sundalo pala yun, yung si Ignacio, Saint Ignacio. Binasa ko yun, binuksan kanina ko, binasa ko, tapos umiiyak ako doon. Yung pala yun, ang ano niya, broken soldier ang nakalagay doon sa kanya. Sundalo pala siya, tapos yun. Ay, yung pala yun. Tapos nag-react yung Holy Spirit ko doon habang binabasa ko yun. Kahit yung nakinig ako doon sa simbahan, nung sumamba ako, nag-react yung Holy Spirit ng pangalang Saint Ignacio. Ignacio kasi yung pangalan nung binanggit ng pare. Tapos yun daw yung unang nagpunla ng simbahan dito sa amin, dito sa kay Mary Magdalene, yung unang gumawa. Tapos syempre nabago hanggang sa yun ang unang simbahang tinaya para kay Jesus. Pinaglaban niya talaga yung pagtitiwala kahit sa Panginoon. Tapos nabasa ko doon yung lahat ay idudulog sa Panginoon, sa pagkain, kung paano lahat idudulog sa Panginoon, ipagpasalamat sa Panginoon. Nakasulat doon. Habang nagbabasa ako, tumutulo talaga yung luha ko, umiiyak ako doon. Sabi ko, ito yung gusto ng Panginoon na malaman ko ang kasaysayan dito sa na to. Kasi yun palang sundalong yun. 6 daw yun sila, mga estudyante. Tapos, nagtayo sila para sa Panginoon. Nila yung tinayo talaga na kumbaga foundation para sa Panginoong Jesucristo. Jesus yun. Tapos, siyempre, tapos yung simbahan nga, sinalaysay dito din sa Ezekiel. Yung may mga paypay na simbahan, sinalaysay. Yun kasi ilang taon na yun. Siguro mga 1600, 1500 na yun. Hindi ko alam kung anong taon yun nag-umpisa yung simbahan na yun yung dito sa amin. Yung Saint Ignatius. Kaya yun, iyak talaga ako na biglang tumulo ang luha ko doon. Yun pala, parang katulad ko rin siya na broken. Pero wala na yan. Tagal na yan. Kahit ilang beses akong ma-broken, tayo pa rin ako. Hindi yung magpadaig tayo sa ilabas lang natin ang ating mga naramdaman, nakabiguan, kung tayo ay nabigo o nasawi man tayo sa pag-ibig man yan, sa sakit man yan, nabigo sa mga anak ba, o kahit o nabigo sa hindi natuloy yung bakasyon mo, o nabigo ka sa hindi ka nakatapos, yung mga ganun, maraming klase kasing bagay na kabiguan, di ba? Mga nasira yung bahay mo, di ba? Nasunugan ka, di ba? Yun, mga iba-ibang klaseng mga nasawi, broken, kumbaga, di ba? Kaya pagka ganun, tugon natin lahat sa Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon ang tanging nating pag-asa sa lahat ng ito. Simula noon, ang Panginoon lang ang tunay nating pag-asa, wala nang iba. Pag nagbago tayo, biyayaan niya tayo ng bagong puso, bagong espiritu. Kung ayaw nyo naman, ay hindi niya kayo bibiyayaan ng ganon, di ba?
Naiyak talaga ako doon. Kay broken din pala sa broken soldier. Ako naman broken for betrayal. 'Di ba? Iniyak ko talaga yun sa Panginoon dati. Dati pa kasi, bakit ganun? Lagi na lang, wala naman akong ginawang kasalanan. Bakit ganun? Sabi kong ganun yun sa Panginoon. Tapos, yun nga. Tapos, naulit. Tapos, at hindi ko yun malalaman kung hindi ko pinalangin sa Panginoon yung pangyayaring kasawian kong yun sa akin. Kasi pinalangin ko yun sa Panginoon, humingi ako ng sign. Totoo yun. Humingi talaga ako ng sign sa Panginoon. Kung ako ba'y niluloko ng, alam nyo na, nung ex ko. Hiningi ko talaga yan sa Panginoon at hindi naman ako nabigo. Talagang binigyan niya ako ng sign. At ayun. At naging pattern yun. Totoo. Naging pattern yun. Totoo yan. Pero wala na yun. Matagal na yan. Oh. Yun nga. Inulit ko na naman ngayon. Oh, diba? Kasi maraming klase talagang kabiguan. Hindi lang naman sa ano. Mayroong iba kabiguan mo sa mga anak mo. Mayroon namang iba kabiguan. Kasi nga yung anak mo may sakit. Diba? Maano ka. Tapos kabiguan sa kawalan. Walang pera. O kabiguan sa